Dear Captain Kokak, ako po si Rowena, 23 anyos. Isang working student na sa gabi nagtatrabaho bilang crew sa isang fast food sa Espanya at umuwi sa Rizal tuwing madaling araw sakay ng jeep. Normal na sa akin ang ganitong setup. Sanay na ako sa antok, lamig at katahimikan ng gabi. Pero isang Lunes ng madaling araw, bandang 3 AM, sumakay ako sa isang jeep sa may welcome rotonda. Bago ako sumakay, napansin kong tila masyadong malinis ang jeep. Bagong pintura, walang kalat, at parang masyadong tahimik para sa isang pampublikong sasakyan. Pag-upo ko, napansin ko agad na lahat ng pasahero ay nakaupo ng tuwid, tahimik, at nakayuko. Akala ko pagod lang. Pero habang tumatakbo ang jeep, ramdam ko ang panlalamig sa paligid. Kahit sarado naman ang mga bintana. Nagtataka ako, pero pinilit kong huwag pansinin. Nang malapit na ako sa babaan ko, tinapik ko yung driver. Wala siyang sagot. Tinapik ko ulit. Wala pa rin. Lumingon ako sa harapan at nanindig ang balahibo ko. Walang ulo ang driver. Nang muling lumingon ako sa mga pasahero, nakatingin na silang lahat sa akin. Maputla, walang emosyon, parang mga bangkay na pinilit paupuin. Biglang tumigil ang jeep. Nasa tapat kami ng isang lumang simbahan. Pagbaba ko, bigla silang nagsabay-sabay ng bulong. "Sumunod ka na! Sumunod ka na!" Nagmamadali akong tumakbo. Nawalan ako ng malay sa tapat ng simbahan. Nagising ako ng magbubukang liwayway na. At may mga tanod na tumutulong sa akin. Ayon sa kanila, wala raw jeep na dumaan sa rutang yun mula pa kahapon. Ang jeep daw na tinutukoy ko, nawala na raw mula noong 1 taon pa. Na aksidente. At lahat ng pasahero noon ay namatay. Dear Captain Kokak, ako po si Kaloy, 34 anyos, factory worker sa Caloocan. Isang gabi, pasado 12:00, galing ako sa overtime shift. Pagdating ko sa terminal, kakaibang jeep ang naroon, parang bagong linis. May kulay na pilak ang katawan at may ilaw sa loob kahit patay ang makina. Sumakay ako kasama ang 5 pang katao. Tahimik silang lahat. Umupo ako sa pinakadulo. Nang sumampa na ang huling pasahero, agad na umandar ang jeep kahit walang driver na pumapasok. Akala ko may nakaupo sa harap, pero tila wala akong maaninag na ulo. Habang umaandar kami, napansin kong hindi kami dumadaan sa karaniwang ruta. Ang daan ay napakadilim. Parang hindi pa nadaraanan ng tao. Nagsalita ako. "Boss, hindi to yung daan ah." Bigla siyang lumingon. At nakita ko, wala pala siyang muka. Ulo lang na animoy nililok sa kahoy. Makinis. At walang mata. Bibig o kahit ilong. Sumigaw ako. "Para po! Para!" Pero hindi humihinto ang jeep. Ang mga pasahero, unti-unting lumiliko ang leeg nila sa akin. Nakangiti, pero walang mga mata. Isa-isang bumaba nang huminto kami sa harap ng isang sementeryo. May naririnig akong mga bulungan, mga iyak, mga panalangin ng mga nawawala. Ako na lang ang natira. Tinitigan ako ng driver at nagsabi sa isip ko, "Hindi ka pa namin kailangan. Pero babalikan ka namin." Pagdilat ng mga mata ko, nasa waiting shed na ako, nanginginig at may sugat sa noo. Ayon sa mga barangay tanod, nakita raw akong biglang natumba habang naglalakad mag-isa. Wala raw jeep sa paligid. Mula noon, nilalakad ko na lang pauwi. Mas mabuti nang mapagod kaysa makasakay ulit sa jeep na iba pala ang ruta.
Dear Captain Kokak, ako po si Gemma, 29 anyos. Isang single mom na galing probinsya. Nagdesisyon akong bumiyahe papunta sa Maynila, bandang 2:00 ng madaling araw. Sa Cubao ako bumaba, tapos sumakay ng jeep na Panavaliches. Ako lang ang sakay, pero okay lang sa akin. Sanay naman ako. Napansin ko lang, parang sobrang tahimik sa paligid. Walang ingay, kahit makina ng jeep. Nang tingnan ko ang orasan ko, 3:00 na ng madaling araw. Ilang minuto ang lumipas, sinilip ko ulit ang relo ko. 3:00 pa rin. Sinubukan kong kausapin ng driver. Kuya, anong oras na po? Hindi siya tumugon. Tiningnan ko ang side mirror. Wala siyang refleksyon. Gusto ko nang bumaba pero walang pinto. Wala ring preno ang jeep. Parang dumudulas lang sa mahabang kalsadang walang katapusan. Dahil sa sobrang takot, pinikit ko ang mga mata ko at sinimulang magdasal. Paulit-ulit. Tapos may narinig akong tinig. Kailangan mo pang bumalik. May anak ka pang naghihintay. Pagdilat ko, nasa EDSA na ako. Umaga na. Tumigil ang jeep at pinababa ako ng driver. Nang lingunin ko siya, wala na siya sa loob. Pagtingin ko sa jeep, wala ring plate number. Wala ring pasahero. Tumingin ako sa relo. 7:00 na ng umaga. Pero pakiramdam ko, 24 na oras akong nasa jeep na yun. Dear Captain Kokak, ako si Arnold, 20 anyos na estudyante sa isang universidad sa Maynila. Gabi na nang matapos ang group project namin, kaya nag-commute ako pa uwi. Bandang 11:00, sumakay ako ng jeep sa Maytaf. Ako lang ang sakay, tapos may sumunod. Isang matandang babaeng may dalang supot ng kangkong. Ngumiti siya sa akin at tumabi. Tinanong niya ako, alam mo bang marami sa atin ang sumasakay na hindi na nakakauwi? Napatawa na lang ako. Akala ko baliw lang. Pero nang dumating na kami sa isang kanto, napansin kong wala pa rin kaming nasasalubong ng mga sasakyan. Dumingon ako sa loob ng jeep. Napuno na ng mga pasahero. Hindi ko napansin kung saan sila sumakay. Tahimik sila. Nakapikit ang lahat. Lumingon ako sa matanda. May luha siya at may sugat sa leeg. Hinawakan niya ang kamay ko at bumulong. Huwag kang titigil sa pagtawag. Iligtas mo ang sarili mo. Biglang may malakas na kalabog. Bumaliktad ang jeep na sinasakyan namin. Nagising ako sa isang ospital. Bugbog ang katawan. Ayon sa mga pulis, naaksidente raw ang jeep. Lahat ng sakay, patay. Maliban sa akin. Nang tanungin ko kung nasaan ang matandang babae, sinabi ng nurse, Sir, wala pong matandang babae sa listahan ng pasahero. Lahat ng bangkay, puro estudyanteng katulad mo. Dear Captain Kokak, ako si Jomar, 37 anyos. Delivery man na sanay sa biyahe kahit 10 oras ng gabi. Gabi-gabing dumadaan ako sa isang tunnel sa Quezon City para makaiwas sa traffic. Isang madaling araw, may nakita akong nakaparadang jeep sa loob ng tunnel. Luma na ito, may kalawang at may sindi ang ilaw kahit wala namang makina. Bigla akong tinawag ng driver, isang matandang lalaki na may sombrero. Sakay ka na! Ihahatid kita! Hindi ko alam kung bakit ako sumunod. Siguro dahil sa pagod. Iniwan ko ang motorsiklo ko. Umupo ako sa tabi niya at agad kaming umandar. Pero habang tumatakbo kami, napansin kong hindi na tunnel ang paligid. Parang dagat na itim na usok at wala akong nararamdamang daan sa ilalim. Tinanong ko ang driver kung saan kami pupunta. Sumagot siya pero hindi gumagalaw ang bibig. Sa huling biyahe ng mga kaluluwa. Nagsimula akong magdasal. Isang matinding liwanag ang tumama at bigla akong nawalan ng malay.
Nagising ako sa isang karinderya sa labas ng tunnel. Walang jeep sa paligid. Pinakita ko sa mga tao ang lugar kung saan ako nakita ang jeep. May bakas ng gulong pero walang sasakyan. Sa pader ng tunnel, may nakasulat gamit ang dugo. Salamat sa pagsakay.